Sylvia Simanes. Bago nito, isinailalim din sila sa booking procedure. Binasahan din sila ng Miranda rights. You have the right to remain silent, and any statements you make may be used for or against you in any court of law in the Philippines. You have the right to have a... Pero ang kuha sa kanila sa prosesong ito, binlur ng PNP bago pinamahagi sa media. Binlur din maging ang kanilang mga mugshot. Nakakulong sila ngayon sa PNP Custodial Center. Git ng Interior Department, na-corner si Kibuloy sa loob ng KOJC compound, kaya napilitang sumuko. For me, it makes no difference kung sumuko ka man, no? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Biyernes nung nakarang linggo na Yan yung sinasabi ng PNP na wala daw it makes difference daw kung sumuko man o hindi. Pero sa amin, sa opinion ko, may kaibahan talaga yung sumuko kaysa nahuli. Dahil pag sumuko kasi, may tendency na palpak yung ginawa ng grupo ni Torre. At may pakialam tayo kung palpak dahil ilang milyon ang gastos nila. Karami-rami ng mga pulis, nasahod natin yan. Wala namang ginagawa yung iba, nandyan sa loob. Ang inuhuli lang nila is si Kibuloy lang at yung 4 na kasama niya. Tapos ganyan ang karaming pulis. Tapos hindi pa nila nahuli, hindi pa nila na-aresto. Yan ang kaibahan ng sumurinder at inaaresto. Kaya may pakialam tayo dyan. Sabi naman ng KOJC, magkaiba kasi sila ng sinasabi, magkaibang balita. Isiminay at saka mainstream, magkaiba yung balita nila, yung media. Ang sa Isiminay naman, sabi ni Torion, sumurinder si Kibuloy sa ISAF, hindi sa PNP. Ang sabi naman ng PNP, na corner nila kaya nahuli. So ayun, magkaiba. So sa tingin natin wala pa tayong alam kung ano talagang nangyari dahil hirap naman kasi sa ngayon wala pa talagang klarong balita na ano ba talaga ang nangyari dahil ang sinasabi rin ni Torion, mahirap din paniwalaan na parang hindi rin klaro ang sinasabi ni Torion. Kung Abalos naman, medyo hindi rin klaro. Tanggap ang PNP ng tip na nagtatago sa loob ng ACQ College of Ministry si Kibuloy. 1,000 SAF at SWAT ang naatasang palibutan ng lugar para matiyak na walang makakalabas. 1:00 ng hapon kahapon, ikinasa ang final assault na inilatag ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Seryoso talaga si Nick Torre to assault. Sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Pero may mga surrender. So, okay lang pala sa kanila na may mamatay basta wala lang bata. So, ganyan na pala kahayop ang mga PNP ngayon. Okay lang sa kanila may mamatay na civilian. Mahuli lang nila yon grupo ni Kibuloy. So, ganyan na pala hayop ang mga PNP ngayon. So, di bata man o matanda, paski may mamatay, hindi pa rin maganda yan. Failure pa rin yan. So dahil sa obsess nila na mahuli si Kibuloy, sa linggo pala pinaghandaan na talaga nila. Kaya pala sinabi ni isang vlogger ng Isiminay na si Boss Dada, kaya pala sabi ni Boss Dada na nakahawak na daw sa trigger yung mga pulis doon sa nagagana na daw sa trigger. Yung daliri nila nakahawak na talaga sa trigger dahil yun pala balak na talaga nila pag may humarang is may matay na talaga. Parang naniwala na ako doon sa sabi ni Boss Dada dahil sa mismong bibig ni Marbel sinabi na niya
na baka may mamatay. So seryoso lang talaga sila. Killers kaya naantala ang paglusob. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. Ang gusto umano ng kampo ni Kibuloy ay sumuko at maisakay sa eroplano papuntang Manila. 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman ako ng tawag, sandali lang, pakihintay lang. At tinatapos na lang. Walang eroplano, wala akong nakikitang eroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang eroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15. Naiwasan umano ang pagdanak ng dugo nang dumating na sa Davao ang C-130 plane ng Air Force. Lumabas ng pinagtataguan sina Kibuloy sakay ng convoy na nagbiyahe sa kanila para isakay sa C-130. Kaya kalokohan, sabi ni Abalos, ang pinapakalat na impormasyong sa labas ng KOJC compound na sumuko si Kibuloy. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing hindi siya magpapahuli, hindi ba? Ang gusto ngayon ng DILG ay imbestigahan at panagutin ang Mali naman siguro yung isipin mo na ganyan, nasa labas na lumakas pa. Hindi nyo nga nahuli ng 16 days eh. Kaya marami talagang pagkakataon na makatakas si Kibuloy, pero hindi. Kaya nakuha ko yun, conclusion ko to eh. Kaya siguro sumuko si Kibuloy dahil sabi nga assault na eh. Nakikita ko na rin sa mga mukha ng mga membro ng KOJC na magpapakamatay na talaga sila dahil wala eh. Sabi nga ng PNP, full assault na eh. Kaya ayun, siguro na natakot na si Kibuloy na baka may mamatay sa mga membro niya dahil madanak ng dugo. Kaya ayun, nagdesisyon na siyang sumuko. Ito naman ang masabi ko sa PNP. Kung may informant naman pala kayo na sabi nga ni Marvel na 80% na sure sila na nandyan, bakit hindi nyo na tinukoy? 80% pala na sure kayo na nandyan. Kadami-dami yung mga pulis, bakit umabot pa ng 16 days or 15 days? Parang ang hirap paniwalaan. Sabi naman ni Tore, nag-search daw sila ayon sa gusto ng KOJC. Parang mahirap paniwalaan ng ganyang salita. Dahil napasok nyo nga yung, giniba nyo nga yung mga kural ng KOJC. Niransak nyo nga yung kaya nga na may namatay, kaya nga may sabi nga ni Tore na may nagpaputok ng fire extinguisher, may nagtirgas. Winasak nyo nga. Tapos pag search na lang nandyan na kayo sa loob pag search, hindi nyo pa kayang ipirsa na tukuyin kung saan talaga ang location, dahil 80% naman palang alam nyo na nandyan talaga. Parang ang hirap paniwalaan, parang ang babaw ng ang kita ko talaga dito, naging fishing expedition talaga ang ginawa ninyo. Kaya sumuko si Kibuloy dahil naawa na lang sa mga tao niya, dahil sa pagkakaalam ko sa kahapon, linggo, handa na talagang magpakamatay yung mga taga KOJC. Lalaban na talaga sila. Kaya ayun, nagdesisyon na si Kibuloy na sumuko. Ayun sa vlog ni Boss Dada, live siya. Base sa mga salita nila, usap sila ni Jay Gibara. Ang sabi nila, parang umiiyak na din yung mga membro, sila umiiyak na din dahil lalaban na talaga sila. Hindi na sila papayag na ganun ang gawin sa kanila, palabas sila lahat, nasa sa labas na sila lahat. So ayun, kaya na pagdesisyonan na sumuko na si Kibuloy. Pero pag sabihin nyo na 80% kayong tama na nandyan, pero umabot pa kayo ng 16 days, parang ang hirap paniwalaan. Malabo mga yan. nagkanlong kay Kibuloy.
Handa rin umano si Abalos na harapin ang mga reklamong isinampas sa kanya at sa PNP chief kaugnay ng operasyon sa KOJC compound. Kabilang ang reklamong malicious mischief na isinampa ni dating Pangulong Duterte na siyang administrator ng KOJC. Emil, matatanda ang may 10 milyong piso. Ito rin ang naisip ko. Dahil kung na-corner nila si Kibuloy, yung sabi nga ni Marbil at ni Torre na kaya daw sumuko dahil na-corner, kung totoo yan, kung na-corner, bakit na nandun si Kuan? Si Torion? Bakit una silang nagkita ni Torion kaysa sa mga PNP? Bakit yung picture nila na nasa C-130 na sila? Parang ang labo talaga. Parang naniwala talaga ako na wala sila sa loob na huli. Wala sa loob. Hindi galing sa loob si Kibuloy. Dahil kung galing sa loob, pinalibutan ng 5,000 na pulis. Hindi nila makita si Kibuloy doon na pinalabas. Hindi nila sa hangar. Parang ang labo talaga, ang labo. So sa susunod na mga balibalita, makikinig tayo, malalaman talaga natin kung ano talaga ang buong istorya. Pero sa ngayon, neutral muna tayo dahil medyo malabo rin ang sinasabi ni Torion. Medyo nakulangan ako. Ang sinasabi rin ng PNP, nila Abalos, Torre at Marbil, medyo malabo rin. Parang hindi naman ako makapaniwala. Dahil alam mo naman mga angipal ng mga taong yan eh. Kung sila talagang nakahuli, may picture na talaga sila na silang una nakapag-picture. Bakit si Torion yung una nakapag-picture kay Kibuloy? Bakit wala sila? Walang PNP. Yun, talaga ang labo. So ngayon neutral muna tayo. At abangan lang natin ang mga balita kung ano talaga ang totoong nangyari. So yan lang muna mga boss, magandang gabi. Ako po si Mutuko King at maraming salamat. Subscribe naman kayo at paki-like na rin. Salamat, magandang gabi.